DDS pala ito. Tayo naman mga kababayan, naniniwala tayo na malaki po o madami ang corrupt sa Pilipinas. Ayan nga po, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos na po ang nagpasimula at naglunsad ng malawakang pagsugpo sa korupsyon sa pamamagitan po, mga boss Chief Amoser, nung pag-umpisa sa mga flood control at pagsasa publiko nung 15 na malalaking mga contractor company, no, na nabibigyan po lagi ng mga proyekto, no, sa ating bansa. At diyan na nga po nagsanga-sanga, mga bossing Chief Amoser, no, na mapangalanan yung may mga congressman, may mga senador na mga napapangalanan, mga boss Chief Amoser. Kaya lang, dito namang sa mga DDS, ang hindi ko maintindihan, mga bossing, si Pangulong Bongbong Marcos pa din po ang kanilang ipinipilit na itinuturo. No? Si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, mga kababayan, ang leader, ang mastermind nitong sa mga mali-maleta at etong sa mga sa mga korupsyon. Hindi ko magets yung logic nila, mga bossing no? Kasi kung ang mastermind is Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya hahayaan na ni Katiting umabot sa kanya yung investigasyon. Hindi ho siya pa ang nagpasimula, mga kababayan, no, ng investigasyon na alam niya na kapag ka nagkataon, nagkaturo-turuan, aabutin siya. Kung ako yung nasa sitwasyon at ako ay talagang mastermind yan, hindi ko hahayaan na mabuksan o merong mag-topic, no, niyang mga tungkol sa ganyan. Kasi alam ko aabot at madadamay ako. Yun nung hindi ko maintindihan sa mga DDSO, mga bossing. May pakanta pa pala silang ganon, hindi kita malilimutan. Tigilan na natin yung kadramahan na yan para si Alan Peter Cayetano lang din ho yan, mga bossing. Madrama! Ngayon mga kababayan, since nabanggit ko na Alan Peter Cayetano, mga kababayan, mga boss, Chief Amoser, eto na, ihatid na po natin si Petra, mga bossing Chief Amoser. Kasi wala naman pong naniniwala na kay Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President, mga kababayan. Kaya ang sabi ni Erwin Tulfo, mga bossing, na ating senador ngayon, lumipat ka na kasi. Ayaw mo naman na nakatenga ka lang dyan, nakaupo, nahihiya ka na rin. So sumama ka na sa amin. Ayun. Kasi si Peter Cayetano may pagkagago din to hindi ako may sabi niyan. Si Ma'am Suzuki, yung ipipilit at ipipilit to, mga kababayan, yung gusto niya. Ginawa niya na din to doon sa Kongreso, mga boss Chief Amoser, at tapos inuto niya yung isang congressman doon, mag-term sharing sila, hati sila sa panahon nung pagkakataon na nung congressman na siya na ang uupo. Ipinadlock na ni Alan Peter Cayetano ang Kongreso. Ayaw na umalis sa posisyon. Ganyang kagahaman si Alan Peter Cayetano. Siguro, mga kababayan, eto si Petra, umaasa pa na siya ay talagang mananaig, na siya ang talagang magiging Senate President, no? Kapag ka ang impeachment ni Inday Sara Duterte ay gumulong na. Malabo, sir. Ultimo, si Rodante Marcoleta, mga kababayan, doon sa utuan channel nila na Net25, umaamin na inilalaglag na si Peter Cayetano no? Na ang pagpasok lang nila sa June 1, June 2, June 3, tapos na agad si Peter Cayetano no? Peter Cayetano, walang katotohanan yung pinagsasasabi mo na malakas yung naitaguyod o naitayo mo na majority. Wala. Manipis. Sabi ni Ronald Dizon, malabong lumipat si Kapit Tukong Peter Cayetano. Yun din naman po ang nakikita ko. Una, mahihiya na yan. No? Mahihiya na yan. Grabe! Lahat po nung yung ngayong majority lahat po nang nandoon po sa side
nila Win Gatchalian, siniraan nila eh. Unang-una, mga kababayan, ang sinasabi po nila, yun daw pong mga umuwing mga senador, yung sa barilan, sa putukan, no? Yun daw pong mga umuwing senador, mga boss chief Pamuser, ay ano daw, nakatanggap daw ng impormasyon na may barilang magaganap or whatever na magaganap. Ano? Yung pala, malalaman natin ang katotohanan mismong sa bibig ni Aplaska ang nagsabi na siya yung nagpaputok, siya yung nag-warning shot, siya yung una na pumindot ng gatilyo. At take note ho, mga bossing, 27 na warning shot ang pinakawalan nun. Di ba? Siniraan na nila. Eto, may mga pagsisira pa sila ngayong sinasabi. Kesyo daw po under ng Malacanang itong majority na ngayon po, mga kababayan. Under ng Malacanang. Hindi mo naman pinapaliwanag sa amin kung bakit mo nasabi na ang Malacanang ang nag-uutos doon sa mga yun. Kaya nasasabihan kayo ng Pangulong Bongbong Marcos na malakas ang imahinasyon ninyo. Di ba? Pero tingin ko talagang eto si Peter Cayetano mananatili ho dyan yan. Hindi po bang wala na, ayaw mo na lang, sige na, bahala na. Lalo na ho, mga kababayan. Lalo na ho, kapag ang presidente na talaga ang nagsabi na ganito ho, mga bossing, pakinggan nyo po yung manggagaling sa Presidente Marcos. Honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean. Lalong ang saklap niyan. Yung mga land bank, mga pagpirma ng sweldo ng mga Senate staff, ng mga OSA, nandun na kay Win Gatchalian. Alaws na ho dito kay Peter Cayetano, mga bossing. Yung magkapatid na lang ang kumakapit at si Senator Loren Legarda, mga kababayan. Wala na eh. Kasi po, yung iba dyan, mga bossing, naiisip nila, ang putik na yan, simula na naging Senate President, itong si Alan Peter Cayetano, nagkanda-gago-gago na yung Senado. Nagkanda kung ano-ano na ang mga kadramahan na nangyari dito sa Senado. Wala nang naging saysay.